sa atin lahat at tayo ay magtayo na. Mag-umpisa na tayo sa ating gawain. Hallelujah. Damhin natin ang presensya ng Panginoon sa umaga nito. Ang ating puso. Hallelujah, Lord. Yes, Lord God. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos, sa buhay namin, O Kristo. Salamat sa umagang ito na ikaw ang mag-lead sa amin sa araw na ito, God, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin sa oras na ito, God. Hallelujah, Lord. Sa oras na ito, Panginoon. Ikaw pinapasalamatan namin sa aming mga buhay nga nandito kami. Nakatayo, Panginoon, na kami ay magpupuri, magpasalamat sa iyong kabutihan sa buong isang linggo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran, O Diyos. Hallelujah, Lord. Tawad po, Panginoon. Hallelujah. Sa ano man namin nagawa, sa buong isang linggo, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming mga salita at sa aming pandinig, sa paningin, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Patawad, Panginoon. Hallelujah. Na kung ano man ang aming nagawa, O Diyos. Hallelujah, Lord. At salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo, O Diyos, na sa amin paghingi ng kapatawaran, Panginoon, handa niyo kami pinapatawad at lininis yung aming mga puso sa oras na ito, O God, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, pagpalain mo ang mga hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ang magawa, ang maghawak na instrumento, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos. Hallelujah, Lord. Ang mag-aawit, O Diyos. Hallelujah, Lord. Bless mo siya, Panginoon. Madama ang presensya mo, pakita ka, Panginoon, sa paligid na ito, Panginoon, na ikaw ang Diyos na aming sinasamba, ikaw ang Diyos na aming pinapapurihan, ikaw ang Diyos na aming pinapasalamatan, dahil ikaw ang Diyos na may-ari ng aming buhay. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord. At ang iyong tagapagsalita, Panginoon. Hallelujah, Lord. Pagpalain mo sa ang mga mensahe mo nga ibibigay mo sa Kanya, Panginoon. Bless mo kami, Panginoon, sa mga salita na iyong ibinigay sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Dahil kami, Panginoon, damhin namin ang iyong salita sa buong isang linggo, Panginoon, ng aming buhay, O God, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord, nga gagamitin mo sa oras na ito, Panginoon. Pahiran mo siya ang kanyang mga labi sa iyong mga langis, Panginoon, nga ang iyong mga salita, Panginoon, ang lumalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay ang kalwalatian mo, O Diyos. Hallelujah, Lord. Ang iyong presensya, Panginoon, ang banal mo sa itong Espiritu, ang siyang lumukob, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa iyong tagapagsalita, O God, Lord. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Hallelujah, glory to God, Lord. Salamat, pinapapurihan ka namin sa oras na ito, O God, Lord. Ikaw manguna sa lahat, Panginoon. Balutin niyo po, Panginoon, ang lugar na ito sa banal mong dugo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ano man ang istorban, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang kumilos, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord, nga ang kalwalatian mo ang makita, Panginoon. Ang kabutihan mo, O Diyos. Hallelujah, Lord. Ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang siyang manatili sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah, Lord. Salamat, salamat, salamat. Hallelujah, Lord, sa iyo lamang ang aming papuri, pagpasalamat sa iyong dakilang pangalan, sa iyong bugtong na anak na si Jesus na ang Panginoon tagapagligtas sa pamagitan ng iyong banal mo sa itong Espiritu sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, we pray to God, Lord. Amen at amen. Hallelujah. Yan, isa po ulit mapagpalang umaga sa ating lahat. Yan. Pwede ba nga ito malakas na hallelujah, malakas na palakpas sa ating Diyos sa buhay. At ano ba tayo magpuri sa ating Diyos? Tumalon, siligaw, hallelujah. Kaya minsan pa sa umagang ito magpuri tayo sa ating Diyos sa buhay. Amen. Tunay na narapat ang purihin ng Panginoon. Hallelujah.
Karapat dapat na purihin, Panginoon, sa bawat oras. Hallelujah. Hindi ka nagkulang, O Diyos. Hallelujah. Patuloy tayo magpurit sa ating Diyos na buhay. Sa lahat ng oras, nagdagilang iyong nagawa. Ikaw ang pag-asa ng mga manghalangan ng iyong kita. Umawi, nagpupuri sa'yo. Hallelujah! Nananangin sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo. Bawat oras kahit koto. Salamat sa tulad at pagkailangan. Umikang tapat. Oh, napakabuti mo. Pag-ibig ko'y di nagtapat. Papuri at pagsamba. Aking iaalay lahat sa buhay ko. Minsan pa sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa. Ikaw ang pag-asa ng mamanghalaan ng iyong ika. Umawi, nagpupuri sa'yo. Hallelujah! Nananangin sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo. Tunay nga, bawat oras na ikoto. Wala kang katulad, Papa. Kailanman, hindi kang tapat. Oh, napakabuti mo. Pag-ibig ko'y di nagbabago. Papuri at pagsamba. Aking iaalay mataas sa buhay ko. Sama-sama tumulong, sama-sama lumikha. Purihin pangalan niya, Jesus ang pangalan niya. Sama-sama tumulong, sama-sama lumikha. Purihin pangalan niya, sino? Jesus ang pangalan niya. Purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Araw-araw nakilang niya darama. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! Salamat, Panginoon. Hallelujah! Tunay napakasarap magpuri sa ating Diyos. Hallelujah! Minsan pa, patuloy natin siya purihin sa mga ganito, Lord. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon. Noon hanggang ngayon, Panginoon, hindi ka nagbabago. Hallelujah! Nandiyan ka palagi sa amin, Panginoon. Hindi mo kami iniwan. Hallelujah! Yes, Jesus. Tunay na nararapat kang papurihan, Panginoon. Walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah.
Ikaw ay nariyan, tapat ang tunay. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras, walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat at ang tunay. Kaya naman, o Diyos, wala kundi ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng walang hanggang papuri, sa'yo'y iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat silang pamahal. Ganito na nga, yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat ang tunay. Sa bawat araw, ang ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat ang tunay. Kaya naman, o Diyos, wala kundi ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat
Tayo naman ay dadako ngayon sa pinakamahalaga sa araw na to, ang mensahe ng ating Diyos na ihatid ni Pastor Rene. Salamat po sa Panginoon. Yan po ang kabutihan. Okay. Kala ko may patotoo pa, tapos may special number pa. Dire-diretso naman. Thank you, Lord. Gandang umaga po sa inyong lahat. Ang Diyos po ay mabuti. Walang hanggang papuri ang dapat nating ibigay sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Salamat po sa iyong pag-anyaya sa akin. Salamat po sa Diyos. Alam nyo, ang buhay merong mga kanta gulong ng buhay. Para daw gulong. Naalala ko nung ako'y bago-bago pang pastor dito sa Boto. Natuwa ako'y dumating dito ng 2001, no? At mula po doon sa maraming mga pagsubok. Kung di ako nagkakamali, ako'y 33 years na, no? Na nasa Panginoon. Naalala ko nga na dati nag-aaral yung mga anak ko, maliliit pa sila, ay 50 pesos inuutang ko pa eh. Amen. Wala pa magpautang. Amen. No? Opo. Yan po yung buhay namin noon. Pero salamat sa Diyos, no? Ang Diyos ay tinitingnan kasi ng Diyos yung yung kalagayan natin, ng puso natin. So, susuko ba tayo? No? Kung tayo ba'y hihinto? Actually, marami nang huminto. Sa totoo, marami nang huminto, marami nang nag-give up. Para sinasabi nila, hindi naman totoo ang Diyos, hindi naman totoo pangako ng Panginoon. Pero, sabi ng Bible, ang Diyos ay hindi humihiya, no? Sa mga nagsasampalataya sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kanina, itawin natin yung walang hanggang papuri, pasasalamat. Ako'y naiiyak sa kabutihan ng Diyos. No? Mamaya, awitin uli natin yun sa pangbukas ng mensahe natin. Okay, gusto ko pong buksan natin ang ating mga Bible sa John chapter 14. No? John chapter 14, verse... yan. Okay, John chapter 14, verse 16. Tayo pong lahat ay tumayo, minsan pa, basahin natin. 1:14, talatang 16, 17, pababa. Okay po. Sabi po rito, verse 16, at ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Verse 17, sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man. Ni nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumataan sa inyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako ay paririto sa inyo. Pagpalain ng Diyos ang kanya pong mga salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, dalangin po namin ang inyong pong pagsama sa aming kalagitnaan. Kung wala po kayo, wala pong kapuluhan ang gawain ito. Kayo po ang nagpapaganda ng gawain ito, Panginoon. Kayo po ang aming kailangan. Kayo po ang aming kalakasan. Kayo po ang aming pag-asa. Kayo po ang merong kakahiyahang bumago na aming mga landasin. Ang dalangin po namin, Panginoon, patuloy Diyos, ang iyong pagyakap ay kailangan namin sa aming mga buhay. Tunay po, Lord, kung wala po kayo, wala po kami magagawa.
Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Ito po ang aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Diyos. Tayo po'y makaupo na muli. Salamat po. Pag-aralan po natin, alam nyo, yung iba, merong nagsasabi na ang Diyos ay, o ang Holy Spirit, ay siya'y siyang kapangyarihan. Ano po? Pag-aralan natin yung katangian ng banal na Espiritu Santo, paano siya tumutulong sa atin. Tayo naniniwala, ayon sa Bible, na ang Diyos ay meron siyang tatlong persona. Ama, Anak, at Diyos Espiritu Santo. At yung pangatlo, no, ay sa ngayon, no po, kasi sa Bible Scholar, yung sa Old Testament, of course, ministry po yun ng God the Father. Pagdating ng New Testament, ay ministry, no, specifically, ng God the Son, no? Pero nagmi-minister pa rin silang tatlo sa panahon ngayon. Pero sinasabi ng Bible Scholar na sa panahon natin ngayon, no, we are in the Holy Spirit dispensation, no? Ang malakas na pagkilos ng banal na Espiritu Santo ay ngayon, no? Pero bagamat yung kabuuan ng kanyang pagka-Diyos ay talagang kumikilos pa rin. Pero sa ngayon, no, naniniwala tayo na sinasabi ng banal na kasulatan, no, na nang umakyat ang Panginoon, no, sabi niya, hindi pa rilito ang mga aliw kung hindi siya aalis. Kaya sa kanyang pag-alis, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ay hintayin ninyo, no, ang pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu, no? Sapagkat sa kanyang pagbaba ay sasangkapan niya kayo ng kapangyarihan. Opo. Yun ang kailangan ng bawat isa na mananampalataya, power, no? Kapangyarihan na nagmumula sa Espiritu ng Diyos. Kasi pagka tayo, wala tayo nung kapangyarihan na galing sa Panginoon, no? Ibang kapangyarihan yung kinukuha natin, no? Sumasablay tayo sumasablay po, no? Halimbawa, kapangyarihan pantao, no? Di ba? Halimbawa, sa mga politiko, no? Iba po yun. Pero tayo, bilang mananampalataya, ang kailangan natin ay kapangyarihan na nagmumula sa Diyos, no? Pag meron tayo nito, ay hindi tayo kayang daigin ng sanlibutan. Meron kasi tayong tatlong kalaban sa sanlibutan. Una, ang demonyo, no? Pangalawa, ang mundo. Opo, ang mundo. Ngayon, di ba, kahit yung sa social media, minsan hindi naman totoo, nagiging totoo no? Lalo na pagka marami ng likes. Marami ng likes. At tayo, minsan tayo mga mananampalataya, ay may mga mananampalatayang nalilinlang. Opo, diyan po sa mass media. Kaya, mentras na madalas tayo diyan, no? Mas madali tayong malinlang, no? Ay, mga Bible apps. Opo. Kasi hindi naman lahat ng Bible apps kagaya natin, minsan nag-download ako ba? Dinura ko agad. Minsan nag-download ako ba? Kasi merong pag-aaral dun Seventh-day Adventist. No? Kaya medyo titingnan din natin yung mga Bible apps na ating dina-download, no? Pero mas maganda talaga, meron tayo yung ganitong Bible, no? Kaya yun po. Pero siyempre, para hindi naman tayo late, no? Hindi tayo na-late sa panahon ngayon, nagamit din po tayo ng mga Bible apps. Okay. Sabi rito, pag-aralan natin, mga paraan ng banal na Espiritu ay tumutulong sa atin. Minsan nakakaligtaan po ng bawat mananampalataya yun, no? Na nariyan ng Holy Spirit, no? Kasama natin siya. Siya yung ikatlong persona ng pagka-Diyos. Ano sabi ng binasa natin? Na siya ay laging sa inyo. Yan. Sabi diyan, ang banal na Espiritu, sabi rito, ako'y dadalangin sa Ama, bibigyan niya kayo ng ibang mga aliw, comforter, upang siyang sumainyo magpakailanman. Sinabi magpakailanman, hindi siya
kumukupas, hindi siya lumilipas. Sa makatwid baga, sino yun? Ang Espiritu ng katotohanan. The Spirit of Truth. Ibig sabihin, hindi kanya iniligaw. Truth nga eh. No? Katotohanan nga eh. Sabi rito na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita, hindi nakikilala man siya, siya'y nakikilala nyo sapagkat siya'y tumataan sa inyo. Hindi ko kayo iwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. So, ang banal na Espiritu, siya yung hahawak sa bawat mananampalataya upang tayo'y makapagpatuloy. Alam nyo, sa sarili natin, sa sarili namin, sa sarili ng bawat mananampalataya, wala talaga makakapagpatuloy. Opo. Halimbawa kami, mga pastor, hindi po kami exempted sa lahat ng mga pagsubok, mga tukso. Opo. Pagka ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu, ay na-ignore natin sa ating buhay. Minsan nakala natin, may babala sa atin. Minsan nakala natin, iisip lang natin yun. Pero yun pala, dikta na pala ng Holy Spirit yun. Wag mong gawin yan. Kaya lang, nagawa mo pa. Oo, kasi, bago kasi tayo makagawa ng isang bagay na magpapahiwalay sa Diyos, lalo na anak tayo ng Diyos, mangungusap muna ang banal na Espiritu Santo. Magpaparamdam muna siya. Magsasalita muna siya. Kaya lang, minsan, nakala natin, isipan natin yon, di ba? Pero yung pala, ano na yun, sa Holy Spirit na yun. Kasi, hindi pa natin siya siguro, hindi pa kayo close. Oo, di ba? Kaya, yan, ways the Holy Spirit help us. Number 1, gusto kong basahin natin yung 2 Thessalonians 2:13. Ito po'y 10. No? Gusto nyo, 5 muna, next Sunday na yung 5. Okay, pero bibilisan natin para... Okay, 2 Thessalonians 2:13. Wala po yan sa Old Testament. Nasa New Testament po yan. Okay, sabi rito, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos. Opo. Ngunit kami nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon sa pagkahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Minsan, mas klaro sa Ingles. Sabi rito, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Anong ginagawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay? Binabanal niya po tayo. Kaya kita nyo, no? Holy Spirit. Ano ang unang pinapakilala ng banal na Espiritu Santo? Yung kanya pong kabanalan. Opo. Kaya pagka ang isang mananampalataya ay talagang nakakilala sa Panginoon, no? Ay madali siyang babaguhin ng Panginoon. Opo. Eh ako, nung ako'y nakakilala, February 18, 1987, Wednesday, kinabukasan, kasi nung naninigarilyo ako, 3 kaha, isang araw. Ang bisyo ko po. Opo. Siguro kung may sugarol dito, talo ko kayo sa sugal. Kung meron dito manginginom, talo ko kayo sa pag-inom. Pero nung ako'y, ang Diyos ay kumilos sa aking buhay, no? Kinabukasan, wala agad yun. Di ba? Ang bilis. Kasi, ang trabaho ng Panginoon, ang trabaho ng Banal na Espiritu Santo, babanalin niya yung mga tao na kumikilala sa Kanya. Siguro, minsan, bakit merong matagal? Kasi, hindi nila inaalaw ang Panginoon na kumilos sa ating buhay. Bakit merong mga kabataan? Matagal mabago kasi hindi nga nila inaalaw. Oo. Hindi kasi tayo ginawa ng Diyos na robot eh, no? Kailangan, payagan natin ang Diyos na kumilos sa ating buhay.
Kita po ninyo, mayroong mga magulang, di ba? May mga nanay, may mga tatay. Sa church, mas marami ang ano eh. Mas marami nanay. Oo. Nung kami nag-evangelism eh, mag-evangelism kami, may ayuda na yun. May ayuda pa yun, no? Alam mo, ang mga sumulpot, mga nanay. Oo. Ayoko naman sabihin mukhang ayuda yung mga nanay. Oo, mga dumating, mga nanay. Puro nanay, wala pong tatay. Yo, kasi bakit? Kasi yung mga tatay, di ba, mapapred. So, kaya, anong gagawin ng banal na espiritu sa isang tao? Babanalin siya, no? Aayusin siya. No? Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo bang ayusin ka ni Lord? Oo. Allow the Holy Spirit, di ba? Payagan mo siyang ayusin ka. Opo. Yan, ano sabi? Babanalin tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya, pagka ang isang tao ay nabuhay na merong pagsama ng banal na Espiritu Santo, yung buhay niya ay mapupuno ng kabanalan. Di ba? Merong mga mananampalataya, live-in, no? Di ba? Ang gagawin nun, pagka talagang na-born again agad yun, automatically, pastor, sa isang buwan, magpapakasal na po kami. Kaya lang, minsan, alam nyo, di ba? Sa church, tagal na. Kaya anong nagiging problema? Di mo ba? Bakit? Kasi yung dikta ng banal na Espiritu ng Diyos. Ano ang ikalawa? He create a Christ-like attitude. Ang Diyos ay gagawa ng Heso-Kristong pag-uugali. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba'y magagalitin? Ikaw ba'y punong-puno ng bitterness? Minsan daw. Ano sabi ng Galatians 5:22? Basahin natin. Galatians chapter 5, verse 22. Okay. Sabi rito, Galatians 5:22. Siguro alam na natin to. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuang, pagpipigil laban sa mga gayong bagay, ay walang kautusan. Tingin po kayo dito. Ang pinakamalungkot na tao, no, pagka nawala na yung pag-ibig sa buhay mo. No? Wala ka nanda. Diba? May kilala ba kayo gano'n? Lagi nakasimangot. Pagka nawala ka lang, lagi ka na lang nakasimangot. Paggising mo, nakasimangot ka. Hanggang matulog, ikaw ay nakasimangot. Opo. Pero alam mo, pinakamasayang tao, yung kasi ang buhay, hindi naman paramihan ng pera yan. Opo. Ang buhay, hindi yung paramihan ng pera. No, ayoko sabihin, matuwa tayo, wala tayong pera, mahirap naman yun. Diba? Pero hindi po kasi yan ang buhay. Ang buhay ay yung, pag ikaw ay nabuhay na mayroong pag-ibig, kagaya dito sa Bible, no? Ano sabi? Ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig. Ano ang susunod doon? No? Kasi sa Ingles, ang nakalagay doon, the fruit. Wala namang hindi namang pronoun eh. No? The fruit of the Spirit is love. Actually, isa nga lang eh. Yun lang love. Yun lang ang bunga ng Espiritu Santo. Now, yung love na yun, no? Meron pang yun. Merong bunga, yung love na yun. Ano yun? Sabi dito, katuwaan, no? Joy. Kaya pagka nawala na yung pag-ibig, tayo, mananampalataya, minsan dumadating yan, pagka nadidilubyo yung buhay natin, nawawala yung pag-ibig. Minsan kahit mag-asawang mananampalataya, o minsan kahit sa kongregasyon. Alam niyo, sabi ko nga doon nung ako'y, wala pa kaming church na malaki. Ang purpose ng church, dalawa lang naman yan eh. Opo, ang purpose ng church, dalawa lang. Church building gaya nito. Pagka uulan, yung kongregasyon, di maulanan.
Yun lang ang purpose niya. Pagka maaraw, hindi tayo maarawan. Aside doon, wala na. Dalawa lang naman ang purpose niya. Ngayon, syempre, yung ibang mga mananampalataya, ibang obligasyon, syempre, yung pera, pinapaganda nila. At nagiging maganda naman yung church. Okay din naman yun. Pero parehas din ang purpose. Pag umulan, hindi maulanan. Pagka umaraw, hindi mainitan. Alam niyo, ang pinakamagandang church, yung isang iglesia ay merong harmonious relationship. Yung masaya kayong lahat. Di ba? Yung ang pinakamagandang simbahan. Yung may harmonious relationship. Merong isang chart dito sa mahabang parang, hindi dyan Hindi dyan. Ang laki. Talaga ng siguro mga, ang size nun nasa 400 square meter. Alam nyo, ilan na lang sila doon. Kasi yung leader, inaaway yung kongregasyon. Awayin mo naman. O, di ba? Ang pinaka maganda talaga ng church, yung merong harmonious relationship. Alam niyo, ang pastor, alam ba, ako, pastor ako, no? Talagang ka dyan tatay ka dyan Opo, talagang tatay ka dyan. Tapos yung kongregasyon, mga anak mo yan, no? Tapos yung mga elder naman dito, ate ka, kuya ka, panganay kang kapatid, no? Siyempre, yung tatay, di ba, yung tatay, talaga yan kahit gusto mong mamalo, hindi ka pwedeng mamalo. Oo, talagang magtitiis ka talaga. Kasama yun sa pasto, no? Ngayon, yung mga member naman, mga anak sila, no? Di ba? Titiis din sila. O, di ba? Halimbawa, kayo mga magulang. Pagka ba yung mga magulang nyo, mali-mali na, lumayas ka na rito. Mali-mali. Pwede ba yun? Hindi. Di ba? Kaya, sa isang church, maganda, laging merong harmonious relationship. Ano yan? Nagkaroon tayo ng Christ-like attitude. The fruit of the Spirit is love. Sabi mo nga sa katabi mo, do you love me? Diba? Hanggang kailan mo ko pagtitiisan? Diba? Kaya, yun po yan mga kapatid, no? Kaya sa church, no, ang lagi nating pagandahin, kaya pagandahin yung church, no? Gusto natin yan, pero yung relationship, yun ang lalo nating pagandahin sa ating mga buhay, no? Kasi pagka minsan ganito kasi, minsan nakasentro tayo palagi sa sarili. Diba? May mga taong ganyan. Yung pastor, nakasentro yung sarili. Tapos yung kongregasyon din, nakasentro din sa kanya sarili. Wag po, pag sumentro kasi tayo sa ating sarili, tayo mga mananampalataya, lahat po tayo, no? Hindi na si Jesus ang nasa sentro, ikaw na. Diba? Kaya kailangan, hindi tayo yung nasa sentro sa ating sarili. Minsan kahit pagod na tayo, alam nyo, biro mo 33 years na ako sa Lord. Ako pa rin nagmama. Hindi po ako nagre-reklamo Minsan lang. Ako pa rin nagmama. Minsan pagka may mga, di ba, may mga kabataan, ako pa rin nagluluto. Di ba? Siyempre, yung mga nanay naman kasi may mga anak, may mga apo, di mo naman mautusan. Di ba? Minsan, may tinatamaan na. May tinatamaan na, purihin ang Diyos. No, maganda yung may tinatamaan. Ako yun. Opo, kasi church po yan, no? At lagi natin tandaan, ang church po, that's a family. Amen. Opo, hindi po tayo isang institution lang, no? Hindi tayo isang, isang panlupang samahan lang. Pamilya po kasi tayo. Simbahan ay pamilya. Especially kayo po, local church po kayo. Yan ay pamilya. Talagang kahit ano gawin mo dyan, merong uunawain, no? Merong uunawa. No? Saan mo gusto? Ikaw yung uunawain, ikaw yung uunawa. Ikaw, saan mo gusto? Ikaw yung uunawain, ikaw yung uunawa. Ha? Hindi ko po alam.
Saan ka? Saan ka? Ako na mag-uunawa. Mag-uunawa. Nandito na. Kausapin mo ito mamaya ah. Ikaw, saan mo gusto? Ikaw yung uunawa o ikaw yung uunawain? Ako mag-uunawa. Ikaw yung Ako uunawa. mag-uunawa sa kapwa. Bahusay ito. Ano mo ito ah? Seminar mo ito mamaya. Ibig sabihin, no? Pag ikaw yung uunawain, no? Ay, hindi ka pa gano'n. Parang baby ka pa. Baby ka pa, baby ka pa. No? Mas maganda yung tayo po yung uunawa. Amen. Ibig sabihin, tayo talaga uunawa. Ganyan po ang church, no? Ano tayo magkakaroon niya? Kailangan meron tayo Christ-like attitude. Amen. Nandyan na po yung example, no? Na si Jesus, inunawa niya yung mga tao. Kaya, ang tawag sa kanya, friends of sinners. No? Pero nga isang simbahan sabi ganun ng pastor. Pagka sa church nyo, kailangan sa church nyo may naninigarilyo pa. Kailangan daw sa church nyo may naninigarilyo pa. Kailangan sa church nyo may nagiinom pa ng alak. Kailangan sa church nyo may nagtotongit pa. Pinuhuli na ngayon. Ba't ganun? Ito yung sabi ng pastor. Kasi bakit kanyo? Pagka yung church na yun, siyempre pagbago pa, diba? May mga bisyo pa yan. Hindi naman pagka wala na kagad bisyo eh. Wala na kagad, di po. Ibig sabihin, sabi ko nga doon sa aking pangaral no nakaraang linggo, dito sa church na ito, lahat ng sugarol ay welcome. Lahat ng singgero, welcome. Lahat ng babaero, welcome. No? Feeling pogi, ano po? Ayan. Lahat po ng, bata, welcome. Pati drug addict, welcome. Totoo po yun. Kasi church nga po yun. Amen. No? Ano sabi ng Panginoong Hesus? Siya'y naparito hindi para sa mga matuwid, hindi para sa mga makasalanan. Now, nakuha ko yung point nung pastor. We need to invite no people outside. Let's invite them. No? Ano ibig sabihin nun? Meron tayong Christ-like attitude. No? Ano po yun? Yung compassion natin doon sa mga tao na wala pa sa Panginoon. May nakita ka dyan na drug addict. No? Anyayahan mo dito. Diba? May nakita ka dyan sugaron, anyayahan mo dito. May nakita ka dyan kabataan na pasaway sa magulang, anyayahan mo dito. Bakit? Kasi ang Panginoon naparito para sa mga makasalanan, hindi para sa mga matuwid. Sabi mo sa katabi mo, narinig mo yun? Anyaya tayo. Ano ikatlo? Ephesians 3:16. Kapag tayo ay nasa Panginoon, ang banal na Espiritu Santo ay tutulong sa atin upang tayo daw po ay palakasin. Sabi diyan, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Tingin po kayo dito. Ang Kristyanismo ay hindi lang sa panlabas, mga kapatid. Opo. Ang Kristyanismo ay nag-uumpisa sa panloob. Binabago muna yung ating kalooban. Anong gagawin na ang banal na Espiritu Santo? Kailangan palakasin yung ating inner man. Opo. Ano sabi? Hindi ka pwede, hindi ka magtatagumpay sa iyong panlabas, na ministeryo bilang mananampalataya. Pag hindi mo na pagtagumpayan yung panloob na pagkatao. Amen. Opo. Hindi ka magtatagumpay diyan sa panlabas, sa sanlibutan, sa world, hindi ka magtatagumpay diyan. Pag hindi mo na tagumpayan yung iyong panloob ng pagkatao. Kailangan magtagumpay ka muna diyan. Ano diyan? Discipline. Opo, discipline. Opo. Yan, tulad yan. Every Sunday, di ba? Meron tayong gawain. Prayer meeting.
ano pa? Bible study. Ano pa? Prayer. Di ba? Panalangin. Ano pa? Evangelism. Sharing the gospel. Kaya, para maging mapagtagumpay tayo, no? Sa panlabas, kailangan magtagumpay muna tayo sa ating panloob na pagkatao. Dadaigin natin yung lahat ng ating kahinaan, no? Na alam nating meron tayo. Ano kailangan dyan? Kailangan natin ng salita ng Diyos. Maraming salita ng Diyos, di ba? Maraming pangako ng Panginoon, kaunting salita ng Diyos, kaunti yung ating malalamang pangako ng Diyos. Wala salita ng Diyos, opo, di ba? Ngayon pa ba mga Kristyano gano'n, di nagbabasa ng Bible, madami. Oo. Kaya, ang banal na Espiritu Santo, sabi diyan, the Holy Spirit will strengthen our inner man. Yung ating panloob na pagkatao. Of course, pag nakita ng mga tao, mahina tayo sa panlabas, pero ang napakahalaga yung ating panloob. Kaya, isa merong mga mananampalatayang, no? Parang kita mo, napakatapang niya. Sa ano Sa salita ng Diyos Kasi malakas yung panloob niyang pagkatao. Hindi siya nanginginig. O sister, ikaw naman mag-opening prayer. Naiya po ako, pastor. Opening prayer pa lang yan. No? Doon na yun sa loob ng chat. O ikaw, sister, ikaw magpapaawit. Nahihiya po ako. Lahat na lang nahiya. Di ba? Pero kita nyo, nung dumating ang Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya, di ba si Pedro? Si Pedro. Nagsalita, tumayo si Pedro. Ano kagad yung, ilang tao kagad yung kanya nawin? 3,000 no, ng mga kaluluwa sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Anong pang-apat? Sabi rito, Romans 8:14. Ways the Holy Spirit helps the believers. Romans chapter 8, verse 14. Kasi pag hindi natin kilala ang banal na Espiritu Santo sa buhay natin, walang direksyon yung ating buhay pananampalataya. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Pag tayo, no, meron tayong gabay ng banal na Espiritu Santo, ano sabi? Mahirap po tayong madaya. Mahirap po tayong madaya. Mahirap po tayong matinlang. Ito po yan. Kasi yung iba, di ba, nakarinig, napakinggan. Hindi muna tawag doon, hindi muna nagtanong sa banal ng Espiritu. Opo, tanyo, di ba, yung iba nai-scam. Oo, nai-scam. Hindi na ako magbabanggit ng mga scam. Diba, dami na scam. Dito lang sa dami na scam. So, magbanggit. Diba? Bakit? Kasi nga, hindi natanong. Minsan naanyayahan din ako. Kitig ako. Naanyayahan ako Kaya lang yung naganyaya sa akin, hindi sinabi kung ano yung pupuntahan. Pastor, may seminar, maganda to. Tayo i-bless. Kasi na-bless na siya Talagang kumita sila ng limpak-limpak doon. Di pinakinggan ko mabuti. Ang inihintay ko yung pagkain Pinakinggan ko mabuti. Ako kasi hindi naman ako agad napasok. Talagang papakinggan ko muna. Sabi ko, scam ko. Hindi lang isang beses, marami na akong beses na na-invite sa yan. Pero, yun nga, pag tinignan ko, hindi. Tapos yung, ito mo, yung isang pastor, ang manunod yung isang pastor mamaya bubulong ko sa iyo. No? Nagano na siya. Nagbitaw na. After di kumita, bumalik. Totoo nga. Nagtagdag uli. Tapos hinikayan na yung kanyang kongregasyon. Nako, damay ang kongregasyon. Damay kongregasyon.
Di kumita din. Ay nangyari, yung pastor, wala akong binanggit na pangalan. Ay, in-invite yung kanya mga kamag-anak doon sa Mindanao. Sa Mindanao. Pati yung mga kamag-anak sa abroad. Kita po ninyo yung panlilinlang. No? Isa lang yung nalinlang. Tapos, ano ang problema? Ano po ang problema? Because, Tagalog na lang. Hindi nila tinanong ang banal na Espiritu ng Diyos. Eh doon, pwede doon, no? Pwede magkamali ito. Eh doon sa mapapangasawa, sister. Pag kami nanligaw sa iyo, tanongin mo muna ang Holy Spirit, Lord, siya na ba? Di ba? Kasi pagka nagkamali ka doon, di mo na pwede isoli yun. So, soli na kita. Oh, di ba? Ikaw, Brad. Oh, ikaw. Di ba? Pagka nakakita ka na magandang dalaga, Lord, siya na ba? Lord, pagka nagkamali ako dito, di ko na ito pwede isoli. Oh, di ba? Eh, sa trabaho, magkamali ka, pwede mag-resign. Di ba? Sa course, sa pag-aaral, pwede mag-resign. Sa bahay na titirhan mo, na nabili mo, subdivision, pwedeng ilipat, benta, lipat ka uli. Pero doon sa mapapangasawa, oo, kaya tatalungin niyo muna Holy Spirit, Lord, mapungay pumatay. No? Eh, hindi mo tinanong mo Holy Spirit. Yun, di ba? So, yun po. So, ang sabi diyan, Romans 8:14, He leads you in right direction. Merong patnubay ang Espiritu ng Diyos. Alam niyo, hindi lang maliliit na mga minsan malalaking organization. Malalaking organization. Napasok sila ng tawag doon na tech lawyer. Abogado. Abogado, nagpakilalang Christian, o di, iwala naman sila, Christian. Diba? Yung isang kongregasyon na napakalaki, no, na merong 400 churches in the Philippines. Mano lang. Ba't kaya nagkaganon? No? Alimutan yung tanongin ng banal na Espiritu. Alam niyo, wisdom din kasi yan. Okay. Kaya, yan. So, He leads you in right direction. Kaya napakahalaga na, mamaya, pag uwi niyo sa bahay niyo, review. No? Who is the Holy Spirit? Ano yung kanyang, ano pa yung kanyang mga bagay-bagay na ginagawa? Bibigyan ko kayo ng tip sa Book of Acts. Basahin niyo yung Book of Acts. Huwag kayong matulog, basahin niyo. Okay, number 5. He teach you the Word. No? Ituturo sa iyo ang salita ng Diyos, the Bible. Ito, ang banal na kasulatan. Kasi, bakit? Kasi, ang banal na kasulatan, ito yung salita ng Diyos. Sabi ng mga Bible scholar, ng mga preacher, hindi mo pwede paghiwalayin ang Diyos at ang salita ng Diyos. Ngayon, medyo lamang-lamang na tayo ngayon, yung mga panahon natin ngayon, kasi meron kang cellphone, di ba? Lagay mo lang sa bulsa mo, may dala ka ng Bible. Eh, nung panahon natin, oh, di ba? Lalaki ng Bible. Ngayon lamang-lamang na yung mga bagong mananampalataya ngayon. Basta meron silang, may cellphone, di ba? Iba-ibang mga version ng salita ng Diyos. John 16:13, basahin natin. Ano sabi ng John 16:13? John 16:13, sabi diyan, gayunman kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ay hindi pwedeng maligaw. No? Hindi ka pwedeng maligaw. Bakit? Kasi yung Holy Spirit ang magtuturo sa iyo, no, ng buong katotohanan ng salita ng Diyos. Pang-anim, He reveals you God-given future. Opo. Ibig sabihin, magpapahayag sa iyo ang Diyos sa hinaharap.
Ibig sabihin, yan, tulad yan, sa ano, hindi ka pa, bago ka pa ma-scam, alam mo na scam mo. Isa, doon sa church namin, may mga ano doon kumakatok. May kumakatok doon. Di po ako nagbibigay. Opo. Di po ako nagbibigay kasi ano yun. Uy, yung pong ano, Christian po pala kayo. Di ba? May mga kakatok, paborit nila yun. Tapos yan mga yan, yung mga dugo-dugugang. Mga dugo-dugo, di ba? Ay, yung anak ko po, ano nasa ospital. Taga-saan po ba kayo? Taga-Binangonan. Ano ba Binangonan? Nakarating pa rito. Di ba? Kasi alam nila yung mga churches. Di po ako nagbibigay. Tapos sumunod, bumalik siya. Siguro nakalimutan niya na nakapunta na siya dun sa amin. Bumalik ulit. Bakit kanyo? Kasi ang Diyos ay magtuturo sa atin. Kaya yung mga, kailangan meron tayong discerning of the Spirit. No? Kilala natin yung tao na kausap natin. Opo, di ba? Bakit merong mga tao na ano yan, mga treasure. Meron kami kapitbahay doon, sa Grand Valley. Pastor, alam mo na ba yung Maharlika? Oo, alam ko na yun. Yun yung mga nangiisip. Yung Maharlika. Baka may... Papirma na. Ha? Papirma na. Oo. Oo, may Maharlika. Kasi alam mo, Pastor, yung mga pasto, tutulog daw yun sa mga pasto. Magkano yung bibili? Parang 20,000 lang. Kayo, naka-membro na. Oo, naka-membro na kami, Pasto. Mag-membro na rin kayo. Alam niyo, pumuti na ang buho ko dito sa apon. Mga pastor, bibigyan ng lupa. Di ba? Wala. Ang gagawin niyo talaga kayong mga estudyante, mag-aral kayo mabuti. Daigin niyo yung professor niyo na nagtuturo. Mag-aral kayo mabuti, maglingkod sa Panginoon. Diyos gagawa ng maganda sa buhay ko. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, He reveals you God-given future. Parang si Apostol Pablo, di ba? Bago siya pumunta sa Jerusalem, ang Holy Spirit nangusap na. Ano sabi? Ganito gagapusin ang kamay ng taong may-ari, no? Ng balabal na ito. Di ba? Ibig sabihin, may babala na yung Holy Spirit sa kanya. Pagdating niya sa Jerusalem, igagapos siya. Pero siyempre, si Pablo, di ba? Handa naman siyang mamatay sa Panginoon. Bagamat totoo yung sinabi ng Holy Spirit, pero nagpatuloy pa rin siya. O pagdating niya sa Jerusalem, ginapos talaga siya. Kasi talagang siya do or die siya. So, yan. Pang-pito, He assists you in worship. Yan. Gagabayan kanya sa pagsamba. Kaya, ang isang mananampalataya na nakakilala sa Diyos, no, hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay maligaw. Hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay maligaw. No? Hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay mawala sa pananampalataya. Kaya, ano sabi? Di ba yung mga taga-Berea? Di ba? Nagturo, taga-Berea. Ano ginagawa nila? Sinasaliksik nila ang banal na kasulatan. Sabi mo sa katabi mo, kamusta na ang iyong pagbabasa ng Biblia? Sabi mo, kamusta ka na? May Bible ka ba? Di ba? Kamusta na ang iyong pagbabasa ng Bible, no? Bakit? Kasi kailangan yun. Opo. Kaya yung mga bata, kailangan bata pa, no? Sa amin, meron kami Sunday school, no? Dito, marami kayong teacher. Siguro Sabado ba kayo dito? Wala. Ayan, turo kayo ng mga bata. Kasi, kahit bata, nag-i-start na po yung discipleship sa kanila. Alam kayo ng mga bata. Alam nyo, masaya yung church na maingay. Yung may sinasaway ka, huy, huwag mong galawin yan. Huy! Magpasok kayo dito nung magugulo. Huy! Tapos yan, lumalaki yan. Dami-dami pong bata dyan, mga kapatid.
Yung nga lang, magluluto kayo ng ano, sosopas kayo. Yan, yung mga tagaluto. Yan. Tagaluto, nagkakain. Oh, di ba? So, yun. Yan. Bakit? Kasi, no, ang Diyos ay gagabay sa atin sa tunay na pagsamba. Umpisa pa lang, saan? Sa mga bata. Opo. Sa amin, meron kami mga bata, no? Bumibilang ng 30, minsan 20, minsan 30, minsan 40. No? Pag sinarapan mo luto, nagsi-50. Doon tayo, sarap luto doon. Oo. Pati Jehovah, nag-aano na rin sila. Kasi may Jehovah doon. Oo. Nag-aano na rin, nagtuturo na rin sila ng mga bata. So, ano gagawin natin doon? Diba? Kaysa mapunta ron, unahan mo na sila. Oo. Diba, kayo dito, nag-start kayo ng alas 10. So, yung mga bata, alas 8:30, gano'n. Alas 9. Yan. Okay. Ano pangwalo? Ang banal na Espiritu Santo ay mang-aaliw sa atin. The Holy Spirit comfort us. Kaya ang tawag sa Kanya, mang-aaliw. No? Ano mang problema meron tayo. Tulad yan, medyo masaya naman kayo, di ba? Kanina, masaya yung awitan. Di ba? Bakit? Kasi yung Holy Spirit, yun ang comfort sa atin, aaliw. Lahat ng dilubyo na binibigay ng mundo, dadaigin nyo ng yakap ng Holy Spirit. Sa amin, nung nawala si Mrs., no? Hindi naman ako magbibigti. Sabi ko, Lord, kinuha mo na siya. Diba? Ako magpapatuloy ako maglilingkod sa Lord. Patuloy ako maglilingkod sa Lord. Tapos, nung nawala na si Mrs., no, nag-asawa na yung aking mga anak, dumami kami. Dumami. Kasi nag-asawa, plus 2. Diba? Plus 2. Nagkaapo, plus 3. Plus 3 na. Diba? So, because the Holy Spirit is our comforter. Ang Diyos yung kukuha ng lahat ng kalungkutan sa atin. Kaya, yung church natin, no, ay pasiglahin natin sa patnubay ng banal na Espiritu ng Diyos. Pangsyam, sabi riyan, He wants to empower you. Basahin nga natin, Acts 1:8. Ito ang kailangan natin. Tapos babasa pa tayo ng sa pantalata. Tapos awitin natin mamaya yung inawit ni ate. Sabi diyan, Acts 1:8, dadapat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng banal na Espiritu. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea at Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Meron tayong ginagawang street evangelism. No? Pagtapos po nito, may pagpe-pray ko ako mamaya na may mga kaarawan, no? Na pamilya, na magkakapatid, kambal. No? Itong linggo na to, itong nakaraan, sunod-sunod silang nag-birthday. Pagkatapos noon, ay bababa po ako ng Angulo. No? Tapos mangangaral po kami doon sa San Vicente, sa Wawa. At may mga iba po ako mga kasama, bagay si Roger. May mga tao nakikinig, may mga tao tumatayo, nakikinig, tapos binibigyan namin ng mga babasahin. Kailangan po ngayon ng mga mangangaral. Hindi kailangan yung nagtapos ka ng Bible school, no? Basta huwag ka lang kulto, no? Huwag ka lang kulto, basta alam mo lang yung yung katotohanan ng salita ng Diyos. No? Pwede kang mangaral. As long na alam mo yung katuruang tunay ng banal na kasulatan. Ngaral po kayo. Paggamit po kayo sa Panginoon. Yung nanay, magwagi ng nanay. Yung tatay, magwagi ng tatay. Yung kabataan, magwagi ng kabataan. Oo, yung mga backslider. Uy, backslider ka ba? Diba? Akayin po natin dito sa Panginoon, sa gawain ng Diyos. Ano sabi? God wants to empower us. Tatanggapin natin ang kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo at magiging saksi ko kayo sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Yung may mga balak mag-abroad,
Yan, yung mga kabataan natin, pagka sila'y nakapagtrabaho na, no? Yung iba, mag-abroad kayo at maging misyonero kayo doon. Mag-abroad ka ba? Sa Lebanon. Yan, tapos yung isa sa Ukraine, no? Yung isa saan? Sa Gaza. Uy, kailangan ng mga misyonary ngayon doon, no? Oo, kasi binobomba din. Oo. Di ba? Totoo po yun, no? Ang Door of Faith Churches, no, ay napakaraming mga mga manggagawa, no? Na nung nandun sila sa Pilipinas, nandito sila sa Pilipinas, ang leader sila, youth leader, no, Bible study leader, habang sila ay nasa kolehiyo, tapos nakapagtrabaho sila dito sa Pilipinas, tapos nag-level up sila, gusto nila makapag-abroad. Ang reason nila, they want to be a missionary in abroad. Kaya napakaraming mga churches ngayon, no, especially sa Saudi, sa Dubai, no, sa Taiwan, kasi open yun di ba, in Taiwan. Napakaraming church. Sa Taiwan ang pinakamarami. Kasi open tayo sa Taiwan. Meron din sa Japan. Kasi, pero hindi mga pastor. Mga nag-mission. Mga young people, na nung sila'y makatapos ng kolehiyo, nagtrabaho, tapos nag-apply abroad. At doon, nakabuo sila ng mga simbahan. Opo. Tapos nung nabuo na yung mga simbahan, saka nagpadala doon ng mga pastor. Pero sino nagbuo? Mga kabataan. Na sila'y nag-mission. So magkaroon tayo ng missionary spirit, no? Na paglabas natin sa trabaho, nagmi-mission tayo. Ano sabi ni Proseso Marcelo nung siya'y nabubuhay? Di ba? Every soul, bawat kaluluwa na walang Kristo, mission field. At bawat Kristiyano, sila yung missionary. Missionary. So lahat pala tayo, missionary. Tapos lahat ng mga tao na walang Kristo sa puso, mission field. Kaya ang gagawin natin, paglabas natin, di ba, ng simbahan, hahayo tayo, mangangaral tayo, magbabahagi tayo ng salita. Simple lang, di ba? Invitation. By inviting them. Panghuli. Sabi rito, basahin natin 2 Corinthians 13:14. Dito po sa matandang salin ng Bible. 2 Corinto 13. Tayo pong lahat ay tumayo. 13 verse 14. Ang biyaya ng Panginoong Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang takikipisan ng Espiritu Santo ay sumaati nawang lahat. Sabi diyan, the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Gusto ko pong sa inyo diyan, pakita diyan yung takikipisan ng banal na Espiritu Santo. Merong isang lingkod ng Diyos, ang kanyang pangalan si Benny Hinn. Sumulat siya ng libro. Ang sinulat niyang libro, ang pangalan, Good Morning, Holy Spirit. No? At yung libro na yun ay nakarating sa maraming panig na daigdig sa iba-ibang mga bansa. Ang mensahe niya, itaas yung pangalan ng Banal na Espiritu, ang pamagat, Good Morning, Holy Spirit. Isang madaling araw, nananalangin siya doon sa kwarto. Nandun siya sa kwarto. At yung kwarto niya, medyo nakabukas ng kaunti yung pinto. Tapos yung kanyang nanay, yung biyanan niya, ay sumilip doon sa pinto. Malayo pa, nasilip niya. May maliwanag doon sa loob ng kwarto ni Benny. At binuksan nung nanay, yung biyanang babae, yung pinto, binuksan gano'n. Pagbukas niyang gano'n, para siya sinipa ng liwanag paatras at natumba yung nanay niya o yung bilang. Sa lakas ng kapangyarihan ng banal na Espiritu.
Alam niyo, pag tayo, may kapangyarihan tayo palagi ng Holy Spirit. No? Puspos tayo, babad tayo sa presensya ng Diyos. Ako kanina, nung nag-aawitan tayo, nadadagam ako pagsama ng Banal na Espiritu. No? Tuloy po natin yun. No? I-glorify po natin siya, taas po natin palagi yung pagpupuri sa Kanya, at habang itinataas natin yung mga pagpupuri natin sa Kanya, lahat po ng bigatin sa atin, lahat ng mga kasakitan, opo, lahat ng sugat, opo, lahat ng kirot na naramdaman natin, no, sa ating espiritu, no, ay papawiin po yun ng Panginoon. No? As long na yung Espiritu Santo ay mangunguna sa atin. Ang kailangan po natin ay hindi ang magagandang pangangaral po sa ngayon. Ang kailangan po natin ay hindi yung magagandang doktrina, malalalim na doktrina, no? Mga aral na kumikiliti sa ating pandinig. Ang kailangan po natin ay ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Banal na Espiritu Santo. Mapalad tayo, no? Ang bansa natin ay malaya. Samantalahin natin itong kalayaan na ito. Ibahagi natin ang salita ng Diyos. Awitin natin yung kanina. Sister, samahan tayo. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. Ito, taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Pasalamat po tayo. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Thank you, Holy Spirit! Oh, thank you, Lord! Dapat kang tulad sa bawat araw. Hallelujah! Pag-ibig mo Oh, salamat natin kayo, Panginoon! nararanasan. Kahit po kung wala po kayo, wala po kami magagawa. Thank you, Holy Spirit! Thank you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Palakasin niyo po kami, Panginoon! Kayo po ang aming kasama! Salamat po, Panginoon, sa kalakasan. Awitin mo, Panginoon, ang lahat ng kirot, lahat ng sugat. Hallelujah! Lahat ng sama ng loob. Hallelujah! Pagalingin niyo po, Panginoon, ang bawat karamdaman. Karamdaman pisikal, karamdaman espiritual. Oh, Lord, ang aming kagalingan. Hallelujah! Yes, God! Minsan po po, awitan natin. Hallelujah! Sige, aminin po natin ang kagalingan. Kagalingan ng sugat, kagalingan ng espiritual. Sabihin natin, Panginoon, ang kagalingan. Tinatangin natin ang lahat ng kirot. Sasabihin
Patuloy niyo po matakasin ang kongregasyon ito sa patnubay ng inyong Holy Spirit. Hallelujah, aming sinasaway, O God, ang magawa ng kaaway, Panginoon. Pandinig lang, matatagin niyo po, Panginoon Diyos. Hallelujah, sa inyong mga salita. Ang tagapanguna, Panginoon. Hallelujah. Ang mga manggagawa, O Diyos. Ang mga leader, O God. Hallelujah, ng kongregasyong ito, Panginoon. Patadagin niyo po ang bawat ina, ama, ang mga kabataan, Panginoon Diyos, at dalangin ko po, gamitin niyo po ang kongregasyong ito upang abutin ang mas marami pang mga tao, Panginoon. At hayaan niyo po ang inyong Holy Spirit, Lord, ang patuloy na gagabay sa bawat sa pusa. Pagpalain niyo po sila, pagpalain niyo po si Brother Roger, at Lenlen, Panginoon, kanila po mga anak, at ang iba pang mga kasama, Panginoon, hallelujah, samahan niyo po sila, Panginoon, patuloy, tinataas ang inyong banal na pangalan. Maraming po salamat sa inyo, Ama, pinupuri po namin kayo. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po, God bless you. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Napaka-blessed ng salita ng Diyos para sa atin, ano? Yung talagang yung Holy Spirit, napaka-powerful, no? Na, yun nga, sabi, if we have that Holy Spirit, we are under control by God. Amen? Sabi nga, no, every situation, we find ourselves is an opportunity. Ito yung nakita ko lang dun sa isang quote na about sa Holy Spirit. And sabi doon, perfectly planned by the Holy Spirit to teach love instead of fear. Talagang yung Holy Spirit, marami siyang ginagawa para sa life natin. And dun na kumikilos ang Lord para sa buhay natin. At through Holy Spirit, dun natin mas nararanasan yung love ni God para sa atin. Kaya, thank you talaga kay Lord kasi hindi niya tayo hinayaan na makaranas ng takot. Hindi niya tayo hinahayaan na mahirapan or maging, makalimot sa lahat kasi andyan yung Holy Spirit na siyang nag-guide sa atin sa lahat nating gagawin. And as a Christian, we should have this. We should have this Holy Spirit and we should be led by the Holy Spirit so we're led into the right direction. Kaya talagang thank you sa message for this Sunday. And talagang pinagpala ang bawat isa. Ngayon, dadako naman tayo sa ating pagbibigay.